Nanindigan si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong na tumatalima ang Committee on Justice sa direktiba ng Korte Suprema sa pagdinig ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos pagtibayin ng kataas-taasang hukuman ang nauna nitong desisyon na unconstitutional umano ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. Ayon sa mambabatas, hindi agad sila umusad sa plenaryo dahil kinakailangan nilang mapakinggan ang tugon ng magkabilang panig. Ilang beses din nilang inimbitahan ng kampo ni Duterte bilang pagsunod aniya sa due process at ruling ng Supreme Court. Naniniwala naman si House Committee on Justice Vice Chairperson at San Juan City Lone District Representative Isabel Zamora na walang constitutional crisis. Umaasa rin siya na kikilos ng tama at naayon sa batas ang SC sa petisyong pagpapatigil ng impeachment proceedings ng Kamara. Paulit-ulit natin binabasa ang allegations, ang lahat ng provisions, lahat ng paragraphs ng complaint. Nakalagay nga po sa Constitution na kailangan dumaan sa hearing. Yung House rules po, in-adopt natin in accordance with the constitutional requirement also. So yung requirement ng hearing, nandun po. Samantala, iginiit naman ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson at Manila 3rd District Representative Joel Chua na hindi dapat magpaapekto ang Kamara sa mga patutsada at sa halip ay pagtuunan ng pansin ang pag-usad ng impeachment proceeding. Kasunod yan ang naging pahayag ni Zamboanga City Mayor Kaimer Olaso. Ayon kay Chua, ang pagturing sa impeachment proceedings bilang useless distraction o deliberate misrepresentation lalo na at nagsilbi rin bilang kongresista si Olaso. Mahalaga rin aniya ang impeachment process sa pagkilati sa mga pinuno ng bansa. Kung karapat dapat pa ba sila sa kanilang posisyon, lalo't higit ngayong humaharap ang bansa sa krisis, bunsod pa rin ang nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Bian Manalo para sa 13 sa tanghali ng Congress TV.